sa loob ng 22 taon, I believe, ito'y puno ng mga challenges, and struggles, and spiritual obstacles. Pero ang key, ang susi, wala pa rin. Ano pala? Di ba pwede dito? Mas malaki. So yan po yung pamagat ng lesson natin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And again, sabi ko, yung journey of our faith is not always easy. It is filled with challenges, struggles, and spiritual obstacles. Pero ang susi to running the race set before us ay narito sa Hebrews 12:2. At yun, looking unto Jesus. Amen. Kaya Jesus tayo tumingin. Now, first of all, walang paligoy-ligoy. Bigyan pansin natin ang tungkol sa ating sovereign Savior. Ang binabalik niya. Sino? Si Jesus. Jesus is our sovereign Savior. Kanya na, pinakilala yung mga bisita. Nagpapasalamat kami na kayo'y nangyayaan. At hindi lamang naisin ang gawain ito na kayo ay mangyayaan at tumalo. Kundi nyo rin maranasan ang biyayang pagliligtas na ating Panginoong Jesus. Walang ibang makapagliligtas sa ating mga kasalanan. Ibang kay Jesus. Kasi ako namatay para tayo ay tubusin, para tayo maligtas. Kaya nga, unang-una, binabanggit ko yan, ay malaki pang panalangin. Nawa, bago kayo lumabas, ay inyong pagtiwalaan si Jesus sa kaligtasan ng inyong buhay. Sa ating namang mga kamitan ng kaligtasan na dulot ng Panginoon. So, si Kristo ay ating sovereign Savior. Now, yung verb na looking dyan, the verb looking is from the Greek word aporao. Ang ibig sabihin is to fix one's eye upon or to direct one's attention with a steady and unwavering focus. Sa kanya lang, no? Hindi pwedeng i-divert yung ating attention. Dapat sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Kaya this implies a constant, determined focus on Jesus. Hindi sulyap lamang, kundi titig na titig sa ating Panginoong Jesucristo. The Christian life requires a commitment to keep our eyes fixed on Him above all distractions or temptations. Maraming problema, maraming temptations, pero hindi tayo dapat doon tumingin. Maraming katitisuran sa ministry. Pero hindi tayo dapat doon tumingin. Kahit sa pastor, hindi perfecto ang pastor. Hindi siya dapat natin tingnan. In the first place, hindi man siya nagligtas sa atin. Kaya kanino tayo dapat tumingin? Jesus Christ. So parang He is our sovereign Savior. At sabi niyan, He is the author and finisher of our faith. Meaning, as an author, He is the originator. At hindi niya lamang ito inumpisahan patungkol sa ating pananampalataya. He completed it. Tinapos niya. He is the finisher of our faith. He perfected what was needed for our redemption. Kaya nga, ulitin ko sa aming mga bisita, walang ibang tunay na mapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, iban sa ating Panginoon Jesus. Ang buhay ay wala tayong katiyakan. Yung tiyak ko namatay July, 88 years old. Pero manggagawa sa GMA, sa Grace Baptist GMA, naging tapat. Tapos yung pamangkin ng asawa ko na nagtatrabaho sa Dubai, namatay batang-bata, 32. Isang taon na nabasmasok sa ospital because of lupus.
at namatay din. Bakit? At kailan lang si Pastor Ricky? 57. 57. Nung away na stroke, siya ang uno nang dumalaw sa akin sa ospital. Hindi ko kalahin mag-una pa siya sa akin. Pero gano'n lang ang buhay. Si Pastor Leo, no? Sa Pastor. Binibisa ng asawa, Sunday morning, tinatake sa puso, patay. Kaya nga hindi tayo dapat magbaliwala. Sapagkat hindi porket bata ka o wala kang sakit, ay hindi ka mamamatay. Hindi. Walang katiyakan kung kailan ka buhay. Kung hanggang saan ang buhay natin. At hindi rin natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero pwede mong matiyak ang kaligtasan niyo sa pamagitan ng pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Upang ikaw man ay bawian ng buhay, sa langit po tayong kaluluwa. Hindi dadaan yung maghanap mo sa lapida, RIP. Wala ka naman kapahingaan dahil wala ka sa Panginoon. Wala ka kay SLN sumalangit nawa. At di na kay SLW sa langit wala. Diba? Pati rabies, kung yan ako lahat sa malangit. Hindi po gano'n sinasabi ng Biblia. At walang reliyon na makapagliligtas sa atin. Parang yung Panginoong Jesucristo naman. Siya po ang nagsimula at tumapos, inumpleto niya ang kailangan sa ating kaligtasan. Pero sa ating buhay ng mga Kristiyano, ang central figure na ating pananampalataya ay si Kristo. He is the central figure. We are called to look at Him, hindi sa ating sarili, hindi sa ating circumstances, but we are to focus entirely on Jesus. Yan minsan ang problema sa church. Kasi ang mundo ay puno ng distractions. But we must Christ must be our one and only focus. Now, sa Ephesians chapter 3, and verse 21, pwede mo bang, ito na, pakibasa? Ephesians chapter 3, masaot tayo mo yun para hindi ka na mahirapan ng palit ng verse. Yan, basa! And bringing glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, So, kanino dapat nakatuon ang ating pansin? Ito dapat natin ibigay ang glory sa church kay Jesus Christ. Only through to Jesus Christ. 2 Thessalonians chapter 1 verses 11 to 12. 11 to 12 ng 2 Thessalonians. Again, basa. Wherefore also we pray always for you, that our God who counts you worthy of His glory, and who will all the pleasure of His goodness, and work our way in power. According to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Okay, so ang glory dapat na kay Christ lamang. Saan yung ngayong araw na ito, ang bida ay si Kristo. Hindi tayo bida. Extra lamang tayo. Lalo na huwag tayong maging kontrabida. Ang bida ay si Kristo. Siya lamang dapat ang ating maitaas at duwalatin sa ating gawain. Kahit na matagal ka sa gawain o bago, ang bida si Kristo. Kahit na maliit na simbahan o malaki, ang bida ay si Kristo. Hindi ang sino man. Hindi ang member na malakas magbigay. Hindi ang member na magaling pumunta. Salamat sa mga ganong member. Pero hindi nagbabago ang katotohanan na si Kristo lamang ang bida. Tandaan natin yan. Maganda yung parang nyo, ha? So, pero hindi kayo bida. Hindi tayo bida rin. Iba kasi pag-anniversary,
Gising-gising, mag-prepare. Sa anniversary, di ba? Sabi niya, speaking, hindi nakikinig. Isa na gano'n na. Tapos, ang problema, pagkatapos sa anniversary, wala na. Kaya thinking pa lang, wala na. Mali yan eh. Ang tagumpay ng gawain, nakikita pagkatapos ng ganitong gawain. Sa prayer meeting, doon natin malalaman kung talagang nakinig kayo sa salita ng Diyos. Ang tahan mo kayo pinagpala. Yung paghahanda, okay yan eh. Pero nakita ko yung kamalian. 41 years na ako sa ministry. Na-observe mo yan. Sipag-sipag, magpaka-anniversary. Prayer meeting, wala. Next Sunday, wala. Ano ibig sabihin? Ikaw naging bida. Kung si Kristo talaga naging bida natin at nakinig tayo sa salita ng Diyos na may pagkukulang tayo na nakakang taon, pupunan natin sa bagong taon na binigay sa atin. Hindi tayo pa absent. At kung hindi ka pa nag-iikabo, di ba, bakit kung mag-iikabo? 22 years, hindi ka pa marunong. Dapat matutunan tayo mag-iikabo pagdating ng panahon na yan. Alam niyo sa aming church, nakwento ko lang. Nung araw pa naman, napansin ko, pag-prayer meeting niya, may pagkataon walang nag-cooperate kami ng mag-asawa. Prayer meeting eh. Kasi nag-cooperate na, nag-cooperate ako, nag-tights na may linggo ng maga. Diba sa linggo ng maga, mataas ang cooperate. Sa gabi, halos wala na. Eh, tinignan ko yung Bible eh. Authority natin, Bible eh. Nakita ko sa Bible na walang pagsamba, na walang offering. Hindi pwedeng sumamba na walang offering. Kaya kayo nag-offering pa lang eh. Diba? May offering eh. Kahit yung offering ni Abel, the best yung offering niya. Yes, right. Yung intention na lang, question natin ko eh. Pero may offering. Sa umpisa pa lang. At sa New Testament, yung baing balot. Yes. Ay, 2 hektar. Yun lang ang pera meron siya. Sabi niya, pero hindi pwede mo lang offering. Right. Sa Panginoon, sasamba ako eh. Hindi pwedeng walang offering. Amen. At isa pang na-serve ko, yung mga Sunday schooler, hindi naman dyan lahat, anak ng member. Marami dyan, mga anak ng Katoliko eh. Diba? May mga bisita tayo rito eh. Pero yung mga bata may pang-offering. Binibigyan ng magulungan, kailangan may offering ka. Hindi yan bayad. Mapaluhan na hindi yan bayad sa kinain nyo ha. Eh yung mga bata nag-offering, sabi ko sa church namin, bakit hindi yung mga anak natin turuan yung mag-offering sa buhay ng Panginoon? Kung mangyari yun, alam nyo, ang laki ng aming pangangailangan. Pero kung yung tinatarget na piling bayad lupa sa isang 10 million. 10 million ang alaka. Eh wala kami ng Amerika. Wala kami ng abroad. Pero yun, nakaipon ako ng 5.5 million. At sa katamatan lang ng mga membro. Kasi sinabi ko sa nila, yung pera niya, sa Panginoon din yan eh. At pinahawak lang sa atin yan. At gawain ng Panginoon ng ating pinaglalaanan. Kaya iba nakasumangot na yun. Isa offering. Pero kailangan magkukunan natin eh. Kasi ang bida, ang Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, gagawin natin. No? Ang problema kasi yun, basta yan ang gusto ko. Ako masusunod. Aalis sa church pag hindi na pagbigyan ng pastor. Mali. At itong anniversary nyo, makinig yung maingin, mga kapatid, ay maging napakamali at napaka-ungrateful and carnal ninyo kung hindi si Kristo ang inyong i-glorify sa gawain niyo. It is wrong and ungrateful and carnal if Christ will not be lift up and glorify the name of the Lord on this occasion.
Isang malaking kamangmangan kung sa nagdaang 22 taon, hindi si Kristo ang naging bida sa buhay mo. Ngayon, magto-23 years naman. Ganun naman gagawin mo? Hindi natin ayusin ang ating buhay? Anong purpose ng anniversary? First of all, tandaan natin yung kilalanin natin ang kabutihan ng Panginoon. Katapakan. Pangalawa, susukatin natin ang ating sarili. Naging tapat pa kung nakalantaw nito. Hindi naging faithful itong 22nd year o 21st year ng anniversary namin ng church. Naging tapat pa tayo. Magkaroon tayo ng humility na aminin kung hindi tayo tapat. Pero kung gagawin natin sa susunod na taon, ganoon pa rin, eh nakuha na yan. Rich! Amen! Hindi seryoso pagiging Kristiyano mo. Kung tunay na si Kristo ang ating niluluwalhati, ang mga mali sa ating buhay ay handa nating ipatuwid. Ang mga bagay na inuutos siya ay dapat natin gawin. Nakalulungkod na maraming mga churches ngayon dito sa Pilipinas nang galing din ako sa Amerika noong 2013. Ang pinupunta namin nakapag-preach ang pastor sa 34 churches din Amerika, sa East Coast. Pero nakalulungkod sa East Coast, ang mga members, 12. Ang laki ng simbahan. 12. Ang young people, ang edad, 65. Ang matanda na eh. Nasa 5 million people. Bakit ganoon? Kasi nga nagsimula na, hindi nila inisip kung anong gusto ng Panginoon sa iglesia. Yung member na nasusunod. Kaya pag hindi nasunod yung gusto, lilipat. Ang mga simbado na mamatay. Kaya nga yung mga Amerikano, pag namunta rito, at nakita yung ganda ng gawain sa Pilipinas, hindi naman nila sinasabi. Pero naiingit sila. Kasi maraming gawain sa Amerika, napatay na. Patay na. 12 years old. 12 years, 12 people nasa church. Matatanda. Mga young people, wala na. Umalis na. Why? Lumas na post na sa tao. Alam niyo maraming member sa church, yung Mexican pastor sa North Carolina. Dahil ang leader yung member, yung pastor, binibigay gusto ng member. Preaching prosperity, puro love. Okay lang kung mayroong homosexual, okay lang kung ang buhay niya walang kaayusan, tinatanggap sa church. Eh, iba na wala sa true church, naglipatan doon. At yun ang nangyayari sa Pilipinas kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid. No? Hindi tayo dapat na makalimot. Ang church hindi dapat maging anthropocentric. Ano anthropocentric? No, dapat ang church maging theocentric or Christocentric. Ano yung anthropocentric, theocentric, or Christocentric? Ang ibig sabihin nga, sabi ng Encarta, Dictionary, no, hindi yung tao ang preeminent. Hindi tao ang bida. Hindi yung tao ang masusunod. Sino dapat masunod sa church? Ang Diyos. Amen. Si Kristo. Iglesia ni Kristo ito eh. Hindi yung ano Iglesia ng Panginoon, tayo totoong iglesia ni Kristo eh. Amen. Hindi iglesia ng member o ng tao o kahit ang pastor. May mga pastor magsalita, member ko, diakono ko. Tanong ko sa kanya, kailan ka namatay para niya? Kailan mo tinagos ang dugo mo? Si Kristo na naman ang namatay para sa iglesia. Kaya si Kristo dapat ang bida. Kaya Kristo tayo tumingin. Kristo look unto Jesus. Hindi tao. Eh yung sinabi nyo na maraming bunga, okay lang yun. Kung
umalis. Pero walang pahilda kung hindi talaga nakakilala sa Panginoon. Ang masama pa, naging guilty, effectively, me-centric or ego-centric ang church. It's everything revolves around me. Kailangan ako pagbigyan ng pastor. Kailangan ako masunod. May nalaman ako na isang iglesia nakaguloy kasi nga, yun ang gusto. Hindi ako sila dapat masunod. Hindi gano'n yan eh. Hindi ganyan yan. Hindi tayo masusunod. It's not about our happiness. It's not about our pleasure, our rights. Hindi ito tungkol sa I, me, and myself. No? It's not about that. Alam niyo nung 450 years ago, more than 450 na, ang mga tao noon naniniwala na the universe and the sun and all the planets revolve around the earth. Alam nila, ang paniniwala nila, ang center ng galaxy ay ang Earth at ang lahat umiikot sa Earth. Yan, 1543, sabi ni Copernicus, hindi tama yan. No, the Earth wasn't the center of the universe. At 50 years after that, si Galileo, sabi niya, the planets are revolving around the sun. The planets and the earth are revolving around the sun. Alam niyo ginawa nila kay Galileo? Dinakit nila. Kinulong nila si Galileo dahil bakit? Hindi nila kayang tanggapin sa kanilang isipan na hindi ang earth ang sentro ng universe. Hindi yung earth ang inikutan ng mga planeta. Hindi. At merong mahalagang leksyon ng Diyos sa atin tungkol sa bagay niyan. Mga kapatid, God's priority ay hindi ang ating comfort. No? Hindi po yung ating happiness. Not our pleasure. Kung yan ang priority ng Diyos, bakit hindi tayo laging masaya? The mere fact na hindi tayo laging masaya is because that is not God's priority sa ating buhay. The truth is, it's not all about you. It's not about us, about me. It's all about God. It's all about Christ. Ang buhay tungkol kay Kristo yan. Hindi sa ating tao. So, anong problema ng mga churches? Naging ikabog. Ikabod. Alam mo ikabod? Sa 1 Samuel, tingnan nyo. Chapter 4, verses 21 and 22. Nagdodobong. Pwede ba buksan yung Bible nyo? Okay. Verse 21 and 22. Anda, basa. Ulit. Anda, basa. Ayan mo. Ulit, ha? Anda, basa. Saying, the Lord is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of the and she said, the Lord is departed from Israel, because the ark of God is taken. Oh, yeah, go ahead. And she said, the Lord is departed from Israel, for the ark of God is taken. Alam niyo sa church, maraming church, the glory of God has departed. It's not about the glory of God. Pag basically ganito, hindi nga popular eh. Hindi nga kakawiran ng mga tao eh. Mga palakpak tayo kanina, pero tayong papalakpakan dapat ang Diyos yun eh. Siya dapat niluwa natin. Ano yun? Hindi
Hindi gusto ng tao ganitong message. Pero, ang hamon sa atin ng Biblia, we should constantly remind ourselves to keep purpose of the church at yung command ng practice na dapat meron sa church. Kapag ka nagtitibo kayo, hindi lamang anniversary tulad ito. The purpose is not to showcase human talent or abilities. Hindi, magaling kayo sa akong kumanta. Magaling kaming kumanta. No, that's not the purpose of the church. Not to showcase human talent or abilities. It's not about personalities and who's who. As a church, wala tayong dapat na room for egos or self-promotion. Walang yabang. Wala dapat tayo ipagyabang. Kundi ang Panginoon na Jesucristo dapat. The Lord Jesus Christ is to be the center of attention and the focus of our assembly. When we assemble in this place, when you assemble, brother, every song, every word, every activity is to point our hearts to the Lord Jesus Christ and being able to see Him sa ating buhay. It's about Jesus Christ. Marami, Laodicean church na yan eh. Alam niyo ba yung church ng Laodicea? Yeah. Again, let's look at Revelation. Revelation chapter 3. At isan ko niya, pakibasa ko ha, para magising yan eh. Revelation chapter 3, verses 14 to 17. Bakit mo na? Okay, handa, basa. Teka lang, sabay-sabay. Huwag kayo mag-away. Anniversary yun. Pagpakita ng pagkakaisa, marunong tayo magbasa. Okay? Verse 15. Go! I know thy works. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will still be thou my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased in goods, and thou needest nothing, and knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Doon muna tayo. Yabang-yabang ng church. Dami namin member, laki na kami simbahan. Itong Laodicea, gano'n eh. Laki na kami simbahan, malaki offering, malaki love gift, ha? Maraming sasakyan. Amen. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko alam. Naikayo ba? Naikayo ba? Hindi ka kasing yaman, galing na iniisip mo. Ano mo yung sinabi ka na isusuka kita? Mag-isra mo lang ka. Halimbawa, may lalaki. In-impress si Angel. Sabi kay Angel, diba, pogi-pogi ako. Galing lalaki. Sabi ni Angel, nakakasuka sinasabi mo. Nakakasuka ka naman. Ano yung ibig sabihin na nakakasuka? Hindi tinatanggap na sinasabi mo. Hindi ko tanggap sinasabi mo. At ang iglesia mo, Laodicea, gano'n sabi ni Diyos eh. Umiyabang mo. Sabi mo, malaki ang iglesia, marami yung proyekto, magaling yung activities. Pero hindi mo alam. Hindi ko yan nakikita sa inyo. Ano problema ng iglesia ng Laodicea? Look at verse 20. Verse 20, kapatid. Salamat. Matagal? Okay, 1, 2, go. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Now, listen, hindi yan puso ng tawag tinutukoy yan. Church yan.
church. At anong problema ng church? Si Kristo, nasa labas. Sa labas siya. Walang kumakatok na nasa loob. Kaya kumakatok nasa labas na. Yung church, maraming activity. Yung church, maraming ginagawa. Yung church, maraming proyekto. Pero si Kristo, hindi na siya bida. Wala na siya sa loob ng church. Yung mga tao na nasusunod, yung mga tao na nasisiyan. Pero si Kristo, hindi nag-glorify. Yan ang problema ngayon. At hindi ganyan ang problema ngayon sa kasalubuyan. Nawa, huwag umabot sa punto maging ganyan din kayo. Nawa ngayon ay tumatag sa ating puso na itong layunin ng church. Ito dapat ang practice natin sa church. Unto Him be glory in this church. It is Him, the Lord Jesus Christ. Siya dapat ang sabit ng bawat awit natin sa iglesia. It is Him, the Lord Jesus Christ. He should be the theme of every sermon. It is Him, the Lord Jesus Christ. Siya ang sabit ng bawat gathering sa church. It is Him, the Lord Jesus Christ. He is the reason for today's celebration. He is the reason for your 22nd celebration. Unto Him be glory in the church. Kaya nga, as you dedicate this occasion to the Lord, you are saying as a church that this church has been erected and will stand for this one great purpose. Unto Him be glory. Unto Him be glory. Bakit may iglesia rito? Bakit may natatag na iglesia rito? Unto Him be glory. Every Sunday morning, your theme must be, unto Him be glory. Every Sunday evening, your prayers must be, unto Him be glory. Every prayer meeting service and every special service, your occasion must be, unto Him be glory. Again, with every song that is sung, unto Him be glory. With every sermon that is preached from this pulpit, unto Him be glory. With every invitation that is extended, unto Him be glory. At ang mga bawat na kaluluwang nasa saved sa iglesia nito, unto Him be glory. At sa mga binagong buhay, unto Him be glory. He is our sovereign Savior, si Jesus Christ. Siya dapat ang focus ng ating gawain. Dahil siya ang tumubos sa atin. Okay? Secondly, the supreme sample. Hindi na ngayon si Kristo ay isang halimbawa. Is the supreme example of faith. Sabi dyan, basa ulit ko, mga kapatid. Basa. Who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Okay. Ako po ay nagturo ng Bible School noong 1987 na. What is the assignment to God be the glory? Kailan lang bumalik ko lang uli ako magturo ay nahirapan ako. At ang isa sa laging tinuturo ko ay hermeneutics. Hermeneutics. Yung interpretation ng Bible. Alam nyo, hindi tayo binigyan ng Diyos ng liberty kapag ka na lang i-interpret ang Bible sa gusto natin. May tamang interpretation ng verses sa Bible. Inaalam natin, ano ba ang layunin ng Diyos sa lunas niya? Ano ba gusto parating ng Panginoon sa akin? Hindi yung gusto mo maging interpretation mo dyan. Parang gano'n, ginagawa pagsarili rin yung interpretation ng Biblia. No. Kaya, magbibigay ko konti ng background itong Hebrews 12:2. Nagsimula yan sa Hebrews chapter 10. Tandaan niyo, ang Bible nung araw, walang division chapter yan. Walang chapter divisions and verses division. Tuloy-tuloy lang yan. Okay? Kaya,
Magkakadugtong yan. Lalo na yung 38 to 39 ng Hebrews. O kita niyo ba, mahirap pa ang masahin. Sabi yan, lumaton ba yung sila? Bible nyo. May Bible ba kayo? May Bible mo kayo? Okay, busan nyo na. Sabi yan, now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them. We are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe the saving of the soul. Amen. So yan po yung ang highlight yan. Ang highlight yan ay importance of living by faith at yung consequences ng pagdalikod sa pananampalataya. Buhay sa pananampalataya. Ang matuwid, nabubuhay sa kanyang pananampalataya. At pag tayo tumalikod, hindi na kalulugod sa Panginoon yan. Hindi na kalulugod sa Panginoon. So, chapter 11, nandun ng mga example ng faith. Halimbawa ng mga heroes of faith. No? Nandiyan si Joseph, si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, si Rahab, at marami pang heroes of Israel na pinakita sa atin na yung ibig sabihin ng the just shall live by faith. Kalaga na mabuhay sa pananampalataya. Now, ilipat tayo sa chapter 12, itong verses yung verses 1 and 2 ay parte ng Hall of Faith. Parte yan ng Hall of Faith sa chapter 11. Kung saan sinabi yan, yung great crowd of witnesses, yun po yung chapter 11. Yung buhay ng mga mananampalataya noon, naging witness sa atin. Sila ay naging tapat sa Panginoon. Ano man ang kanilang hinarap, makakaiba, pero sila ay naging tapat sa Panginoon. At pagdating dito sa chapter 12, sinasabi sa atin, we should lay aside every weight and sin that can hinder spiritual progress. At yung kung sinasabing weight and sin ay mga distractions and temptations. At he said that tayo mabuhay sa kasalanan o tumingin sa katitisuran o problema, we should look unto Jesus. Nahigit sa lahat siya ang author. Siya ang pinaka-best example ng pananampalataya. Ang Kristo ang best example ng katapatan. Kaya wala tayong karapatan mag-iabang. Alam ng Diyos kung hindi tayo tapat sa loob ng isang taon, o baka sa loob ng dalawang taon, hindi tayo tapat. Pero ang Diyos, si Kristo tapat. Nanarating tapat. Kaya nga, kanino tayo titingin? Kay Kristo. Kung may distractions, kung may problems, kung may temptations, kay Kristo tayo tumingin. Alam niyo, yung sinabi ni Pastor Ed, na sinabi ko kay Sister Jean, yung si Dr. Tan, naging suki ako niyan, 6 na taon. Yung magtsatsaka na bao-bao, pati udot mo, mabaho. 6 years. 6 years. Kaya ba ako hindi bumuti, wala akong kina. Hindi naputi ko baka epekto ng 6 years ni Dr. Tan. Bakit ako nagpunta kay Dr. Tan? Nung pinag-preach ako sa aming Sunday Church sa GMA, umaga, pag-uwi ko ng hapon, sabi ko sa asawa ko, sakit ang siya ko, mami. Sakit ang siya ko, may hindi ako kumaka ng yelo. Nagyan ko ng yelo, hindi na wala. Sabi ko, pwede bang ihatong na siya, hindi na wala. Tumindi na, sabi ko, may dalay mo na ako sa hospital. So, ang may isang kapatid,
Pag-drive tayo, ganyan ako sa Indians. Dinala ako sa Indians, hindi pa nga ako inasinasun. Nakaupo ako noon na talagang sakit na sakit. Datanis yung kinip yung aming bibi, nabagsak ng dala. Nataranta sila. Inumpay na ako 15 days. At karamihan ang check-up ko, fasting. Kaya pumayag talaga ako nun eh. Hindi katulad sa palaparan na yun. Paliparan ko lang kayo, palaparan na yun. Yung pagdaw ko, palaparan na yun. Tapos sa diet ko sa muna, nakita ko yung dinala ako sa CT scan. Yung doktor ako, titingnan yung litrato, puro bukol. Ako, may bukol ako. Nakita malaking bukol talaga. Malaki, silaki ng bola ng volleyball sa loob ng katawan ko. Talaga. May sabi, hindi nga tumor, malaki, hormone. You know what happened? Nabalutan ng left kidney ko ng liposarcoma, cancer na patch. Nabalutan ng left kidney ko, yung large intestine ko, yung spleen ko, at kunting parte na aking pancreas. Makinig kayo, masarap ang kain mamaya. Nung tinanggal sa akin lahat yun, wala akong left kidney mga kapatid. Wala akong kalahati ng large intestine. Wala akong spleen. Biwasan ang pancreas ko. At pagkatapos nun, tinaningin pa ako ng doktor. Sabi, swerte na yan, noong pa sa Tatuba. That was year 2000. 25 years ago. Sabi ni sa matandang pastor, nilang mo itong pangalan. Di ba na yung pastor, di ba na yung tinaningan ka, may taning. Huwag lang may taning. Marami din. Malulusog, maraming malaki. Kompleto ka doon, pero may taning. Ikaw ba may taning? Isang ito lang natay may taning, di ba? Natay mo mamatay. Pero nangyari sa akin. Pero sabi sa akin, okay, kung kayanin mo, magpahinga ka ng 6 na buwan, tsaka bumalik sa buhay. Hindi. 2 buwan ba lang sabi ko? Gusto na bumalik sa buhay. Kung mamamatay ako, gusto ko nasa buhay. Kaya sumakay kami, wala pa akong sasakyan eh. Ang mga driver pa naman sa Santo Niño na tricycle, kala ko aeroplano sa dalis eh. Walang naman loob ko eh, sabi sa akin. Walang naman, ang daming tinanggal eh. Pero buhay pa ako eh. Hindi dahil bida ako. Hindi dahil magaling ako. Dahil ang sabihaya ng Diyos. Tapos makakita ka, isang member, kumpleto yung katawan. 2 yung kidney, buo yung bituka. Hindi nagtinig ko, nakakaya sa Diyos yan. Hindi ko tinataas sa sarili ko. Pero gagawin kong halimbawa sa inyo mga kapatid. Kung meron man dito, meron talagang dahilan para maglingkod sa Panginoon. Ikaw! Ang lakas-lakas na katawan mo, ang lusog mo, kumpleto ka! Wala kang dahilan para wala kang dapat na ibigay na dahilan sa Panginoon. Dapat kang maglingkod sa Diyos. At mabuti ang Diyos sa'yo. Gusto mo palit tayo eh. Kasi na-stroke pa ako. 2 years ago, na-stroke ako. 1 year, tinanggalan pa ko ng ito. Kasi nga, hindi na ako kompleto eh. Siyempre, nahihirapan ibang parte. Tinanggalan ko ng ito. Buti na, hindi ako bilanggo eh. Ay, bilanggo. Sabi ng bilanggo eh, magdodonate ako sa mata. Tinanggap, magdodonate ako isang tenga. Magdodonate ako isang kidney. Teka, akakalata ako ah. Unti-unti kang tumatakas ha. Hindi ako tumatakas, wala nakakapanin. Pero nais yung sabihin sa inyo, bakit gano'n? Kasi nakatingin ako kay Kristo. Amen! Sabi ng teksto, endured shame, pain, suffering.
para sa akin. Tapos, konting dahilan lang, hindi ka na maglilingkod. Konting dahilan lang, hindi ka na sasamba. Praise the Lord. To God be the glory. Hindi dapat na magdadahilan tayo. Problema pa ng mga member. Masama pa ka lang daw, linggo. Kaso di ako mag-church. Kailangan ko magpahinga. Bakit ka magpapahinga? Papasok sa Lunes. Amen. Rich! Amen! Grabe, no? Papasok sa Lunes. Saligang may salit. Lunes. Sa church ay kahit na sa trabaho kahit na 41 na eh. Yung nag-thermometer, nabasag eh. Sobrang taas eh, 41 eh, 40 lang yung thermometer eh. Well, kahit nakasabit sa gate, papasok sa trabaho lang. Pero sa church, yung kay pastor, sa church. Amen. There's 37.5. 37.5 now. Hindi naman sa church. Baka pumilit mo ako. Kasi si Pastor Ricky, yung kaibigan namin, nasakit na eh. Hindi nila nakakakit sa simbahan nila. Kasi, river yun eh. Pero nag-Bible study pa, nag-preaching pa, online. Kasi pareho ang paniniwala namin eh. Habang may buhay ka, maglingkod ka sa Diyos. Luwalhatin mo ang Panginoon. Kunti na lang ang buhay mo eh. Ba't di mo ba't di mo pagamitin sa Panginoon? No? Hindi natin hawak ang ating buhay. Alam niyo ba, during the first two centuries, there were over 13 million martyrs sa pananampalataya. No? At nakaka-excite yan. Bakit po? Malapit sila kay Kristo eh, sa tayo ni Kristo. Ibig sabihin, hindi po peke si Kristo, totoo si Kristo. Yung mga unang Kristiyano, handang mamatay para kay Kristo. Dahil totoo si Kristo. Amen! Alam niyo ba, dinanas ng marami yan? Hindi nilang mamatay dahil kilala nila si Kristo. They were looking at Jesus. Nakita nila yung kanyang resurrection. Yes. They know that His power is real. Totoo si Kristo, mga kapatid. Amen. Totoo ang Panginoong Yesu Kristo. Amen. Yung mga ninuno nating Kristiyano, nagbuhos na kanilang dugo. Katulad ng ating Panginoong Yesu Kristo. Oo nga, hindi yun ang magliligtas. Pero pinakita nila ang tunay na pananampalataya. Amen! Meron dyan, itatangay sa lupa. Tapos alagyan ng mesa dyan. Tapos papakulan yung mga baboy na ilang linggo hindi pinakain. At kakainin ng mais, yung kanilang naman, yung isa makainin. Yung mga Kristiyano ginawang torch o ilawan sa kataan ng kanilang ulo. Ang daming mga Kristiyano pinaglaban sa arena. Nakain sa liyon, sa mabangis, na hayop, mga nagdusa, o ating ninuno, mga baptist. Namatay sila, natapat sa Panginoon. They were faithful unto death. At pag kayo makamali hindi yan time of defeat. That's not a time of defeat. No? Habang sila'y pinapatay, umaawat sila ng pagmuli sa Diyos. Nagbibit sila ng gospel sa mga tao. They were praising God. Pinapatay na praising God pa rin. Pinahirapan na, nagpupuli pa rin sa Diyos. Alam nyo, tawag kailangan nilang gawin para hindi sila mamatay. Simple lang. Nag-compromise. Sabihin nila sa Diyos, Lord, alam mo naman ang puso ko eh. Sabihin ko lang sa kanila ito, para sa puso ko alam mo.
na mahal kita. Pero sabi ko sana, i-renounce kita, i-delay kita sa sana. Para lang mabuhay ako. Magagamit mo pa ako habang ako'y buhay. Pero hindi nila ginawa gano'n eh. Mas pinili nilang mamatay na malinis sa harapan ng Diyos. Isa, dagdagan pa ang buhay. Pero tinahidol nila ang Diyos na walang ginawang masama sa kanila. Tatalikuran nila si Kristo na naging tapat sa kanila. At ito ang klase ng Kristyanismo. Listen, na kinatatakutan ng Diablo. Amen. Ang Diablo hindi takot sa malaking building, magigharang sasakyan, magagandang uniforme na kwan, magandang umawit na kwan. Hindi yan takot ang Diablo. Takot ang Diablo na mas lalo mong inuusig ang iglesia. Pinapahirapan ba? Nilalagay sa pangalig, pero naninindigan sa pangalig ng bayan. Nagpapatuloy sa paglilingkod si Diyos. Yan ang kinakatukutan ng Diablo. Baka nag-church siya, tuwa pa yung Diablo eh. Kasi wala rin nangyari, ano na. At pag-uwi sa bahay, mag-baptist testimony ka. Makita ka ng asawa mo, mag-baptist testimony. Ng anak mo, ng maggulang mo, okay lang yan, sarayin mo yung patotoo. Hindi ka maging tapat. Magawa pa ang Diablo niyo eh. Pero ito, yung binasa ko ito, hindi ako sa Panginoon yan. Kaya nga, nung hindi ko nasan, magkakasakit ako. Ito na ang panahon para patunayan mo yung mensahe niya. Mas magaling kang makisalita, mas malakas ang matawag. This is not for my glory. But I want to tell you, dapat ang Diyos sa ating katapatan. He deserves it. He delights on it. He desires it. Na maging tapat tayo. Itong year 2022, 22 years, sorry. Naging tapat di ba? Anong plano mo next year? Anong plano mo? Isa sa prayer meeting. Lahat na, pamigay na. Anong plano mo sa linggo? Anong klaseng buhay dapat meron tayo sa bagong taon nito na isang bagong pagkakataon na bigay ng Diyos? Amen. Magbubutas na ng silya at papaganda lang ang mapansin na iba. Where's the glory of God? Amen. Where's the joy of suffering for Christ? So, last but not the least, bakit nagawa nila yun? Bakit ginagawa namin yung mga bagay na ito? Kaya magpasol eh. Nahihirap talaga. Di ba bro, separate ka? No, mahirap yan. Alam, tumatawa-tawa mo yan. I know. Meron bang higit sa 41 years dito sa Minnesota? Ikaw ba? Oo, 41 eh. Matanda na ako. Sa Minnesota. Bata ako nagsimulan. Pero no regrets. Amen. Walang pagsisiyar. Diba? Walang pagsisiyar kayo. Pero kung araw, kung 1972 ba yun, sa Mexico Olympic, ang favorite na event doon yung marathon. At ang favorite na winner si Mamo Walde. Pero naman ng news kinabukasan ay si Stephen Aquari ng Tansinga. Bakit siya naman ng news? Pero nalalo si Mamo Walde, gold medals. Pero bakit siya naman ng news? Kasi si John Stephen Aquari, sa umpisa pa lang ng race, na-injured, nadapa, nasugatan, at tumakbo siya. Pero hirap na hirap. Tumatakbo siya, hirap na hirap. Sabi nga na iba, pwede ko naman tumigil eh. Kahit tansan, wala yun. Kasi nga mo naman.
O tinapos na, guys. Noong una, inasa ng mga tao, ganun ulit. Nagpapanakpakan, nag-cheer ng mga tao. Kaya mo yan, konti na lang. Matatapos na! And he was able to finish, to reach the finish line. Amen. At in-interview siya yung mga ipon. Bakit tinapos mo yung race? Bakit tinapos mo ba? Eh, wala na yung reward yun. Sabi niya, maganda sinabi niya. My country did not send me to Mexico City to start the race. They sent me here to finish the race. Amen. Mga kapatid, hindi ka niligtas ng Panginoon sa umpisa lang. He is also the finisher of our faith. Amen. Hanggang sa ating kamatayan, dapat naglilingkod tayo. Amen. Hanggang mawalan tayo ng lakas o bumalik ang Panginoon na Yesu Cristo, dapat tayo maglingkod sa Panginoon. At sa Kanya galing ang kalakasan. Siya ang pinagbubuna ng ating kalakasan. Looking unto Jesus is more than just admiring His example. It means drawing strength and inspiration from Him. Yes. And next time na nag-isip ka at nag-iisip na alis ka, isipin mo ginawa ng Kristo sa'yo. Yes. Hindi ka pa pinapako sa kursi, mayaw ka na. Hindi ka ba nagbubuo ng dugo, sumusuko ka na. Ang lakas-lakas mo. Let Christ be the source of our strength. Amen. When we fix our eyes on Him, we will receive the spiritual energy and encouragement to continue, especially when we feel weak or weary. Kaya nga, maging tapat lamang tayo mga kapatid. Kung nakaraang taon, hindi tayo naging tapat, hindi natin naisip unto Him the glory, hindi tayo nakatingin kay Kristo. Sa bagong taon ng Iglesia, huwag natin kalimutan ang salita ng Diyos. Huwag natin kalimutan to look unto Jesus and to give Him the glory sa ating buhay hanggang sa ating kamatayan. That's my prayer. Hanggang sa ating kamatayan. Kaya nga, kung nagsaktan mo kayo dahil sa aking iglesia, at hindi nyo, at dalang mo nawa, iniintindihan nyo ang sinasabi. Ikaw sa pabaho ko. Amen. Ha? Amen. Look unto Jesus. Look unto Jesus. You see, and let me now close with an illustration. Meron isang pantas, batang pantas, iyabangan ng matandang pantas. Sabi niya, kung talagang matalino ka, meron kong hawak na maya sa aming kamay. Meron kong hawak na maya. Sabihin mo sa akin, kung buhay o patay, yung maya sa aming kamay. Eh, pantas matandang pantas. Ang isip na ba sila niya? Pag sinabi kong ang maya ay patay, iuulan mo yung kamay at ilipat ang maya na buhay na buhay. Pero pag sinabi mo ang maya ay buhay, pali mong iipitan yung kamay, ibigay ng maya at bubuksan mo yung kamay na siya ay patay. Ang buhay at kamatayan ng maya ay nasa iyong kamay. Kapatid, ang resulta ng mensahe ito ay nasa inyong kamay. Nasa inyong desisyon. Nasa inyong pagsunod sa salita ng Diyos. If you're going to live miserably, it's your fault. Hindi mo dininig ang kanyang salita. Kailangan tayong maging matalino. Hindi lang tayo umupos sa simbahan na walang nangyari sa ating buhay. Ito mo salita ng Panginoon. Sola, Espiritura, Solite, Gloria. Ano tayo kayo?